This program is brought to you by MX3, Leeds Agricultural Corporation, Sari Manok, Yunaco, Mitsubishi Motors Philippines Inc., and Pizza Corporation. Isang masaganang umaga po mga ka-agripreneur. Ako po si Jiggy Manicad, ang inyong kasama sa kwentuhang hitik sa impormasyon at kaalaman tungkol sa agrikultura at pagnenegosyo. Isang mabuting alternatibong pampatamis ang stevia. Hango ito sa stevia plant na native sa Brazil at Paraguay. Mababa ang calories nito kaya maaari ding gamitin ng mga may diabetes. So dito po sa Carilagan Stevia Farm and Pavilion, ang pangunahing produkto namin dito ay yung halamang stevia. So itong stevia, hindi po native dito sa Pilipinas. Ito ay galing sa bansang Paraguay at dinala dito ni Mrs. Maura De Leon, ang owner ng Carilagan Stevia Farm and Pavilion, taong 2012. So hindi ganoong kadali para sa kanya yung venture ng stevia farming. Medyo mahirap kasi hindi nga ito native sa atin. Pero tinry kasi si Ma'am Maura De Leon ay may puso talaga ng pagiging magsasaka kasi mula siya sa pamilya ng mga farmers. So yung stevia, marami kasi itong health benefits. Unang-una dyan, yung nagpapababa ito ng blood sugar ng ating katawan, kaya pwedeng-pwede sa may mga sakit na diabetes. Nagpapalower din ito ng blood pressure. Ito ay antioxidant. Ito ay nagpapa-reduce ng cravings for sweets and grease, kaya doon sa mga mahihilig kumain ng matatamis, pero natatakot kasi baka magkaroon sila ng sakit na diabetes, bagay na bagay sa kanila ang stevia. Si stevia ay hindi siya gamot. Ito ay alternative na sweetener na pwede nating ihalo sa ating inumin, kinakain. Actually po, dito po sa Carilagan Stevia Farm and Pavilion, marami na po tayong mga produkto na gawa po ng Glorious Industrial Development Corporation. Ito po yung ating mother company. Sila po yung nagdi-distribute ng iba't ibang Glorious Blend products, ng mga coffee, iced tea, at iba't ibang mga products pa po na gawa na po ng Carilagan Stevia Farm and Pavilion at ng Glorious Industrial Development Corporation. Dito po sa Carilagan Stevia Farm and Pavilion, bukod po sa halamang stevia, marami po kaming mga amenities and mga pwede pong i-enjoy once na pumunta po kayo dito. Ang Carilagan Stevia Farm and Pavilion po is accredited po ng Department of Tourism as tourism site, farm tourism site, na pwede pong pasyalan ng mga schools and ng mga students for their educational tour. During our educational tour, nagkakaroon po tayo ng orientation about the benefits of stevia. Nagkakaroon din po tayo ng iba't ibang activities like pulburon making using the application of stevia. Siyempre po, no added sugar po yan. And pwede ang bawat estudyante po o ang bawat bata ay nag-hands-on po ng paggawa ng pulburon at the same time po tinuturuan po namin silang mag-packaging nito. Isa pa rin po sa activity natin yung stevia planting. So ang lahat po ng mga bata ay nagkakaroon ng pagkakataon na magtanim ng stevia plant at iuwi po nila to. So kung may kakayanan sila na magtanim ng halaman at magbuhay ng mga halaman, so may pagkakataon sila na magkaroon ng stevia plant. Bukod po dito, meron din po kaming Carilagan Pavilion and Carilagan Garden kung saan pwede po kayong magdaos ng inyong iba't ibang activities like weddings, birthdays, baptismal, reunions. Meron din po tayong Carilagan Catering Services na naghahanda po ng iba't ibang masasarap na pagkain. Siyempre po, mga lutong Bulacan. And siyempre po, ito po ay ginagamitan po natin ng mga natural po na flavorings and siyempre po ang mga gulay na pitas po dito sa Carilagan Stevia Farm and Pavilion. Isa sa mga matagumpay na proyekto ng Tipas Elementary School sa Taguig ang kanilang gulayan sa paaralan. Dito tinuturuan ang mga kabataan ng kahalagahan ng paghahalaman, pagkain ng gulay at sagot din ito sa malnutrisyon. So, paikot-ikot na yung tubig.
Ma'am, good morning po. Good morning po, sir. Apo, nasaan po tayo ngayon at ano po itong nasa likuran natin? Nandito po kayo sa Tipas Elementary School at nandito po tayo sa parte ng gulayan sa paaralan namin. Apo. Itong gulayan sa paaralan, gaano katagal na ho ba ito at bakit ho ito na-conceptualize? Ito po ay programa ng gobyerno na kung saan ang mga bata po kasi natututo kung may gulayan ka. Kasi pwede po silang laboratory for learning. Kasi sa science, for example, pwede silang pumunta rito para maging experiential yung learning nila. At saka, ang basis po rin dyan ay ang gulayan sa paaralan ginagamit po para sa aming school-based feeding program. Ano po yung mga tanim natin dito? Kasi nakikita ko may mustasa, kalamansi, ano pa ho yung iba? May talinong po, sir, kasi ang talinong po mabilis itanim, mabilis pong dumami at maganda po siyang ingredients or kasama sa pangsigang. Apo, may talbos ng kamote. Opo, talong po, mayroon kami, may kamatis po Kamatis. kami dati at mayroon pong mga sitaw na kung saan yung sitaw ngayon na-harvest na sila, nagamit na namin sa feeding program, magbago na po kami ng tanim. Ang maganda dito, actual hong nakikita ng mga bata. Opo. Paano? Mula buto pa lang, Opo. mula pagtatanim, O kasi harvest. may seed bank po rin kami Apo. na nakikita nila. Kasi pwede po doon sa seed bank namin, pwede pong mag-exchange kami ng mga seeds sa ibang school o mag-share para po magtanim rin sila. Sa tingin nyo ho, bukod dun sa learning na nakukuha ng mga bata, makakatulong din ho ito sa kanilang paglaki kasi di ba para ho magkaroon sila idea ano yung pwede nilang pasukin na siguro paglaki nila negosyo, Opo, di po ba? Tsaka kurso po. Opo. Kasi alam mo, kailangan din talaga ang agriculturist. Kasi may mga tao pong hindi tumutubo ang tanim kapag sila ang nagtanim. Depende po yun, sabi nila, sa kamay. Apo yung Opo. green thumb na Oo, tinatawag. oo. Ano po. So ito ho, plano nyo ba ho itong palakihin at paramihin pa? Opo, hindi lang po ito ang aking garden. Marami pa pong garden. Kasi isa po ako doon sa gusto talaga na may garden ang paaralan. At hindi lang po garden, may mga plants. Kasi tumutulong po ako sa pagkaroon ng green environment. Kasi gusto ko na kung green, di maayos ang hangin. At ang mga teachers din po, nakikita nila na parang buhay ang kapaligiran. Bilang panghuli po, ano yung nais nyong i-share o panghikayat sa inyong mga kapwa guro, kapwa principal, para po doon sa kanilang mga area sa kanilang mga eskwelahan? Hinihikayat ko po na lahat ng schools, hindi lang po sa Taguig, kasi sa Taguig po, nag-greening program na po kami. Hinihikayat ko po na magtanim sila ng mga gulay, maliban sa halaman. Gulay kasi po, ang gulay nakakatulong sa aming SDF program at saka sa greening sa environment natin. Talagang kailangang magtanim tayo. Plant a tree today, plant a single plant, or kung dumami man, mas maganda. Pagka nagkaipon-ipon tayo lahat na nagtatanim, na may tanim sa bahay, maging maayos ang hangin na ating malalanghap at tumutulong tayo sa greening environment. Para sa isa sa pinagkakatiwalaang producer at distributor ng mga organic food supplement at coffee sa Pilipinas, ang sikreto daw para sa masaganang ani at matatag na negosyo ay edukasyon, pangangalaga sa kalikasan at teknolohiya na dapat ay nakabase sa pagsunod sa Biblia at pananampalataya. Doon sa business na in-establish po nyo, malaki ang role ng foundation to help the other people in need. So, pwede nyo ba ikwento sa amin, basically, ano-ano po yung mga tinutulong ng Dimery Foundation? The Dimery Foundation was formulated with our interest and intention to help the indigents, the poor people. Because the policy of the company is
give what is due to government and we give what is due to God. Honestly, we do that. That continued until we decided that net income that we have in our business company, especially MX3, was 60% of it, the net income is going to the foundation because the Lord said, I will bless you that you will bless other people. One of the biggest projects po ng foundation, yung Capernaum House. Pwede nyo ba ikwento ano yung ginawa nyo dito and ano po yung nakita nyo prior to building that halfway house? My daughter was the one who observed what is going on, that there are a lot of patients and most of them are not immediately attended. And then they have to stay, they sleep under the trees around the SPMC area along the road, including their sick member of their family. And my daughter, Gina, saw this situation and she said that we put up a halfway house, we called that halfway house before, and later on was named Capernaum. SPMC was very happy of it, and according to the chief doctor of SPMC, he said that this is one of its kind all over the Philippines. Meron din po kayo mga educational programs, scholarship programs, Yes. feeding sa mga bata and Bible Yeah. teaching. So, pwede nyo kami kwentuhan to. Okay, actually, our staff and management of the foundation had also observed that children in the public schools especially, there must be something to be done to improve the children's moral characters and also how we could help them because this is elementary to high school and a lot are malnourished or heavily wasted children. And so the foundation again decided to give free food to the children, because it was also observed that even in flag ceremony, there are some children who are collapsing because of probably they have not eaten their breakfast. According to the teacher and the principal, when I was and the supervisor, what is the effect of our different activities here of the Mary Foundation to the children? The principal and the supervisor said that, Ma'am, how big it is, no? Because the children seldom absent themselves already because they are thinking that they will have a good food that day. So they come to school. Less children are going absent. The principal said that before the children would bring knife in school and bullying one another, and then they would be using even they want to stab the other one. No? So now, no more. And they know already how to pray. So teaching them about the Word of God, they are very attentive, and it really gave a very, very good effect to the children. Ano sa tingin nyo ho yung biggest contribution nyo or inspiration that you could share sa viewers? Well, we found out that giving, especially to the helpless people, is not making us poor. It is making us rich because all favors and blessings is from the Lord. We work so hard, but the success that we had before, compared to the time that we are serving the Lord, helping people, we feel that God bless us more. Bilang pagpupugay sa ating mga magsasaka, isang sorpresa ang ating inihanda para sa ating mga ka-agripreneur. Halina't kilalanin natin ang mga bayani ng ani. We are in Green Sun, and this event is called Gabi ng Pasasalamat. Gusto namin i-honor yung mga ating bagong bayani, which is yung mga magsasaka natin. Hindi lang pagpapasalamat, but pagpupugay, pagbibigay, special treatment para sa dinner treat, raffle, mamit ang idol nila. Ang masaganang ani, 300. Ang goal namin dito is in 1 hectare, makapag-ani sila ng 300 kabans sa 1 hectare. Marami na kaming farmers na nakaranas ng ganito at gumawa kami ng isang pa-contest na pwede silang mag-apply sa contest na to at may award kami para lalo silang ganahan, bantayan yung tanim nila para umabot sila sa 300 kabans per hectare.
Alam naman natin ngayon na mababa ang presyo ng palay. At ang isa sa simple way na para kumita ang farmer ay dapat may mataas siyang yield, high volume yield. At ang hybrid rice ay isang variety na high yielding. At dahil dito, nakakatulong to sa income ng farmers. Ang advocacy ng SL Agritech talaga is to uplift the lives of the Filipino farmers, food security also for the Philippines. For all the viewers and especially the farmers, ang ating mga magsasaka, pag gusto nyong umani ng malaki at kumita ng malaki, subukan nyo ang mga produkto ng SL Agritech kasama ng SL8, SL12, SL18 at SL20. Para sa mga kapatid nating Muslim na mahilig sa tsokolate dito sa Davao ay meron na pong mga halal certified dark chocolates. Alamin po natin ang kanilang produksyon at silipin kung paano ginagawa ang mga tsokolating ito. Kung ikukumpara ho yung products nyo dun sa mga brands abroad, ano ho yung feedback karaniwan? Well, sa mga international na exhibit namin, nagulat nga ako dahil bago pa lang kami sa industry. Pero yung natikman ng taga New Zealand, yung chocolate namin, na-surprise ako dahil sa kinukumpara nila yung chocolate namin sa chocolate nila doon sa New Zealand. Superior quality yung chocolate natin. Dahil alam mo kung bakit. Ang ginawa ko, gumagamit ako ng local ingredient para makatulong sa mga farmer. At dahil local ingredient ang ginagamit ko sa paggawa ng chocolate, may distinction ito sa paggawa ng chocolate kung ikumpara mo sa kanila. Kung gagamit ako ng imported na ingredients mula sa kanila, hindi nila ma-appreciate kasi karamihang mga foreign na bumibisita sa iba't ibang lugar, particularly sa Pilipinas, bumibili sila ng mga local products natin. Ngayon, doon nila nakikita na may pagkakaiba yung quality ng chocolates natin kumpara sa kanila. Dahil yun, magkaiba yung quality ng kakao natin dahil sa fertility ng soil. At the same time, yung original recipe na ginagamit natin sa paggawa ng chocolates mula sa mga. Pagdating po sa pagiging halal, malaking challenge ba ito bago kayo na-certify? At the same time, yung benefits naman niya pagdating sa market, mas marami kayo naabot ngayon. Actually, nagka-interest ako sa paggawa ng halal dahil bilang balik Islam, na ako'y Muslim niya, mismo nag-struggle kami sa Pilipinas sa paghahanap ng halal na pagkain. Ibig sabihin kasi yung halal is, hindi naman ibig sabihin yun na para sa mga Muslim, kundi yung absolute clean yun na process. By nature, yung kakao, halal naman talaga yun. Pero dahil sa dadaan siya sa proseso, doon pumapasok yung halal. At ang kagandahan doon sa halal dahil may malaking opportunity sa global market. Lalo na sa Middle East dahil ang halal na produkto, lalo na yung chocolate, ay bahagi sa kultura ng mga Arabo. Ano po yung nakikita niyong future ng MS3 AgriVentures sa direksyon na talagang tumutulong kayo at malaki din ang impact sa buhay ng magsasaka? Well, ang MS3 kasi, naghahangad kami na ang gagawin namin na produkto ngayon ay mag-benefit talaga yung mga farmer. Hindi lang chocolate ang pwede magawa namin, marami pa. Pero ini-encourage ko yung mga farmer na sa peak season ng kakao, kailangan na i-provide nila yung quality na production. At sa late season ng kakao, pwede na sila magtanim ng mga ingredients na kailangan namin. Ako din magtuturo. Kasi sa halal kasi kailangan na monitor yung traceability doon kung saan nanggagaling. Kaya may recording kami doon sa pagde-deliver nila. Kahit yung mga ingredients, may recording kung saan nanggagaling. Pero ang advantage sa paggawa ng halal, dahil unang-una, makatulong tayo sa industry. Isa pa, yung mahalaga doon yung mga farmers. Kasi kung babaratin natin yung mga farmers, wala na magtatanim ng kakao. At take note na gumagawa tayo ng pagkain. Kung hindi natin i-praise yung bibigyan ng mahalaga yung farmer, saan nanggagaling yung pagkain natin? Kaya i-appreciate natin yung effort ng mga farmer
natulungan natin sila. At tayo naman na gumagawa ng produkto, tutulungan din natin sila na i-market. Ngayon, ang gusto ko lang mangyari dito na ang mga local consumer natin, mag-patronize sila sa local produkto na ginagawa ng Pilipino. Para aangat Pinoy, makakatulong sa industriya, lahat ay masaya. At dyan po nagtatapos ang masagana nating kwentuhan. Ngayong umaga, magkita-kita po muli tayo sa susunod na Sabado. Huwag nyo rin kalimutang sundan ang aming social media accounts. Ako po si Jiggy Manikad at ito ang Agripreneur.